Magandang araw po mga kapinoy. Kumusta po kayo? Umaga, tanghali, hapon, gabi. Kahit saan parte ng mundo kayo ngayon na andun Ay. Ako nga pala nagpapasalamat doon sa mga sumusuporta at saka mga nanonood dito. Kahit kakonti, that's fine. That is great. Hangad lang naman natin ay makapagbigay ng kaunting kuro-kuro at facts sa mga nakikinig ng mga nanonood dito sa ating vlog. At any rate, maraming salamat sa inyong lahat. May naririnig tayo ngayon itong nangyayari at nag-issue daw po ang Court of Appeals ng desisyon tungkol dito sa isang kaso ni Laila de Lima na na-dismiss kung saan siya ay na-acquit, at ang ginawa po ng Solicitor General na si Menandro Guevara ay inappeal po. Hindi naman pa actually inappeal, it's not an appeal of conviction, but petition for certiorari. Ano itong petition for certiorari? Ito po ay under the Rule 65 ng Rules of Court, kung saan pwede pong mag-question o i-question ang desisyon ng isang action or desisyon ng isang body o isang tao, for grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. So ibig sabihin, maaari pong naglabis or nagkulang ang ginawa ng isang tao na nagbigay ng injustice, parang gano'n, sa in layman's term, ganun po yun. Parang tinatanong mo, tama ba itong decision mong yan na mukhang lumabis ka sa iyong authority, parang ganun po, so ganun ang desisyon ng Court of Appeals, at ang ginawa po ay dineclare pong null and void ang desisyon ng dismissal or acquittal nitong si Laila de Lima. Ito po yung isang kaso kung saan nag-withdraw po or niretract ni Ragos itong kanyang statement. Ito pong si Ragos ay during that time ay yung parang Bucor chief, So withdraw niya at niretract niya o nirecant niya yung kanyang statement. Sinasabing siya ay napuwersa lang sa sinabing yun at hindi totoo lahat yung kanyang mga sinabi. Okay? By that statement, ginawa po ng korte ng Muntinlupa ay i-dismiss po ang kaso, kasi yan sinasabi, kung wala yung statement na yon ni Ragos ay baliwala ang kaso dahil hindi mapupruweba ang kutsabahan, kutsabahan kung saan sinasabing kakutsaba daw itong si Laila de Lima sa pagbebenta ng mga drugs sa Bilibid. Yun po yun, more or less ganun ang statement na yon. So dinismiss ng husgado. Ang ginawa po ni Menandro Guevara, ang Office of Solicitor General, inapila. Okay, inapila yung decision ng dismissal, at sinasabi nga under Rule 65 ay nagmalabis daw ang judge. Dahil daw, doon sa kanyang desisyon ng judge ay hindi sinabi ang facts, ang mga facts kung saan yung desisyon ay nakabase, at hindi sinabi kung ano ang facts, ano ang law na kung saan na nakabase yung kanyang desisyon, So ayan ang nangyari, at ginawang null and void yung desisyon. Alright, so maraming issue diyan, meron bang double jeopardy? And double jeopardy po kasi yan, yung binibigyan tayo ng protection ng ating saligang batas, na hindi na tayo po pwedeng bistahin or parusahan ulit
dahil sa isang kaso na either naparusahan ka or na-dismiss yung kaso yun. Kasi ibig sabihin, pag yan ay na-dismiss o naparusahan ka na, kung naparusahan ka na, hindi ka na po pwede ulit parusahan. Padalwa, kung ikay na-dismiss na yung kaso mo, hindi na ulit pwedeng buhayin yun kasi wala nang katapusan. Yan ang kaso na yan, ano? Lagi na lang ipapile, i-refile. Pag na-dismiss, i-refile. Dismiss, i-refile. Wala na pong katapusan at walang katahimikan ang akusado. So, yan po ay protection na binibigay ng ating saligang batas. Okay? So, meron naman po mga exception din yan. Ano? May mga exception. Katulad nga ng, kunyari, merong sham trial. Ano? Ibig sabihin, nagloko-lokohan lang. Ano? Parang kangaroo court. Ganun ba? Ano? So, anong masasabi natin dyan? Anong masasabi natin dyan kung yan ba ay dapat? Ano? So, ngayon po, ang ginagawa na ata ng kampo ni Laila de Lima ay magfa-file po ata ng motion for reconsideration. Kasi po parang ang lumalabas sa desisyon, the way I see it, ay parang hindi naman po sinasabing binabaligtad yung conviction, ano? Hindi po binabaligtad ang acquittal, I mean. Hindi po sinasabi ng desisyon na yon na convicted si Laila de Lima. So, ang sinasabi po doon ay parang ang itong pagkakaintindi natin ay parang yung desisyon ay dapat bumalik sa husgado, sa judge, at inuutosan yung judge na gumawa ng maayos na desisyon. Ano ibig sabihin ng maayos na desisyon? Ang sinasabi ng judge, nung Court of Appeals, ikaw naman, kung alam mo naman fundamental sa atin na mga huwes, na dapat ang mga desisyon ay base sa facts at saka sa batas. Ano? So you have to state the facts and the law on which the decision is based. Parang gano'n, ano? So doon daw sa desisyon na yon ng judge sa Muntinlupa ay hindi daw po inilagay kung saan nakabase yung findings, the facts and the law on where it is based. So parang sabi lang ay gawin mo uli yung panibagong desisyon. Gumawa ka ng bagong desisyon, ayusin mo paglalagay, ilagay mo kung bakit ganyan ang desisyon mo, ang batas na pinagbasihan mo, ang facts na pinagbasihan mo. Ganoon. So, anong epekto naman ito? Anong epekto naman ito sa nitong desisyon ng Court of Appeals sa pagkakapanalo at kung sakaling paupuin ba, dapat bang paupuin ito si Laila de Lima as congressman ng party list? Ano? Dapat naman po dahil hindi naman po yan final pa, no? Pwede po pang mag-file ng motion for reconsideration at wala naman disqualification doon sa kasong yan. Ano? So, sa tingin ko po dapat ituloy ang proklamasyon sa kanya. Ano? At hindi naman po yan makakasagabal. At saka, mas mahaba pa pong salaysay yan. Dahil pag yan ay nag-file ng motion for reconsideration, magdidesisyon na naman ng Court of Appeals, ano? At pag sinabi na naman na mali talaga yon at hindi na kailangan pang gawin ng judge na gumawa ng panibagong desisyon, pwede naman pong i-appeal na naman yan sa Supreme Court. Ano? Mahaba pa po yan. Or baka naman po pwedeng gumawa na lang ng desisyon ng judge ulit nang ayusin niya ang paglalagay o paggagawa ng desisyon na yon. Pwede rin po yun, ano? Mag-draft na lang siya ng panibagong desisyon. Okay? Stating the facts and the law on where his decision is based. Madali naman po. Sa totoo lang, kung talagang niretract at sinabing hindi totoo yung sinabi niya nung una, ano nga naman ang pagbabasihan kung yun lang ang basihan ng decision ng
habla kay Leila de Lima, ganun lahat ng ebidensya ay nawala na. Ebidensya laban sa kanya ay nawala na. So, napakasalimuot po niyan, ano, ng mga ganyang pangyayari. Kung kailan wala na at ikaw ay nananahimik na, ay biglang nandiyan na naman ang problema. Alam niyo po, naiisip ko ay talagang naprotektahan o nalagyan ng nakaraang administrasyon. O sabihin na natin ni Rodrigo Duterte, nalagyan niya ng tao ang lahat ng sangay ng gobyerno na maaaring magprotekta sa kanya. Dahilan siguro alam niyang mali ang kanyang ginagawa. Ano? So maglalagay siya ng proteksyon kahit wala siya sa kanyang posisyon, ay mapoprotektahan pa rin siya. Tingnan niyo po ito, si Menandro Guevara, ito po ay sa dating Secretary of Justice na pinalitan nata ng, hindi ko na matanda kung sino yun, ano? So siya po ay Secretary of Justice na nung panahon ni Rodrigo Duterte, and then ngayon po ay nasa Office of Solicitor General siya, na sa tingin ko ay pagkakamali din ito ni Bongbong Marcos, ano, nagtitiwala siya at siguro nagkatiwala niya, ayos pa sila nun, ano? Ngayon hindi niya maalis, ewan ko kung bakit, ano? Okay, so itong mga yan Solicitor General na yan ay tao din ng Duterte yan, ano? Tapos I don't know, itong mga I haven't researched yet itong mga Court of Appeals Justices na to, ewan, tingnan natin, ano? So talagang napoprotektahan ni Rodrigo Duterte yung kanyang mga interest, ano, sa pamamagitan ng pagdalagay ng mga tamang tao sa bawat lugar kung saan o sa ngayon ng gobyerno kung saan maaaring makatulong sa kanya, no? Alright, so malaman natin kung ano mangyayari diyan sa kasong yan, pero I don't believe na makukulong uli dyan si Leila de Lima, ano? Dahil yung pong kasong yan, actually certiorari ay final po ni Menandro Guevara, at ang kaso po ay laban doon sa judge, hindi po doon sa kay Leila de Lima. Okay, so as I said, sinasabihan po ng Court of Appeals ang judge na ayusin ang pagkakagawa ng desisyon, ano? Ganun lang po yan. Okay? So wag magpanik yung ibang mga maka Leila de Lima diyan, ano? At yan po ay hindi man baliwala, pero dapat pong sundin ang sistema. Sasagutin lang po yan. Nako, hindi naman po yan basta-basta matatapos agad. At yan po ay maaaring ang pinahihirapan pa ng kaunti, ano? Okay? So, magandang araw po muli. Bye-bye.